Good evening. Isang magandang balita, kasama natin ang ating mga kapatid from Bicol sa mahabang panahon, matagal na panahon. Salamat. May mga pangyayari, providensya na malungkot, pero ito'y isang kagandahan at kalakasan din para sa atin na ma-encourage tayo sa kanilang presence at ma-encourage din sila sa ating pong mga presensya. Ngayong gabi gusto kong talakayin natin sa ating kalagitnaan ang kapangyarihan ng Iglesia. Ang kapangyarihan ng Iglesia. May isang kwento sa isang baryo, merong 4 na church, 4 na iglesia. Yung 3 na iglesia, sila yung naggagandahang gusali. Halos nagpapaligsahan sila sa ganda ng kanilang mga buildings. At kagalakan nila palagi na halos every Sunday, sila po ay nag-i-invite na mga guest speakers, mga preachers na mga gagaling, mga sikat, bantog. Kaya naman, talaga namang napakaganda ang kanilang mga pagsamba, presentation. Pero yung isang iglesia, walang sariling gusali. Yan, sila ay nasa isang maliit lamang na lugar, pero maraming dumadalo. Maraming dumadalo. At sila ay kinalulugdan ng community sapagkat ang patutuon ng mga tao sa kapaligiran, ang mga Kristiyano rito sa maliit na iglesia ay very hospitable. Sila ay masarap kausap, mabiyaya kung magsalita, malumanay, at nakikita nila na talagang lumalago sila. At nababalitaan nila na every Sunday may naliligtas. At halos nang dumadalo ay lumalago, hindi sa karunungan, kundi sa pamumuhay kabanalan. Ano ang sikreto? Ang sikreto, sila po ay mainit sa kanilang sama-samang panalangin. Sila ay mainit sa sama-samang panalangin. Kaya ang tanong, saan nagmumula ang kapangyarihan ng tunay na iglesia? Ang kapangyarihan ng iglesia ay nasa sama-samang pananalangin ng magkakapatid. So bigyan natin ng pansin ang isang talata na kung saan makapagbibigay sa atin ng linaw kung gaano kalaga po ang sama-samang panalangin. Basahin natin Luke chapter 1. Lucas chapter 1, isang talata lang ang ating babasahin. Ganito ang pagkakasabi sa verse 10. Sa oras ng paghahandog ng insenso, ang napakaraming tao ay nananalangin sa labas. Ulitin ko. Sa oras ng paghahandog ng insenso, ang napakaraming tao ay nananalangin sa labas. Tayo po'y manalangin. Opo, Panginoon, hangad namin ang iyong banal na Espiritu na siya magbigay sa amin ng bukas na puso namin, liwanag ng kaunawaan ng iyong salita. At bigyan niyo kami, Panginoon, ng puso sa pananalangin, mga kapatiran, na magkaroon po ng bagong puso pagdating po sa panalangin sapagkat napakalaga po, Ama, na maunawaan namin ang panalangin ito sapagkat ito po ang dahilan ng pagkakaroon po ng makapangyarihang iglesia. Dalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Na Lucas chapter 1, ito isang kasaysayan ng isang pari ng pangalan niya ay si Zechariah. Siya ay naatangan na siya ngayon ang manungkulan sa templo. At sa templo, siya ngayon ay nasa loob upang maghandog ng insenso habang ang napakaraming tao ay nananalangin sa labas. So ipinapakita rito na ang kapangyarihan ng pagsamba ay hindi lamang sa loob ng templo, kundi nasa sama-samang panalangin ng bayan ng Diyos.
So ang layunin natin ngayong gabi ay upang ipakita na ang tunay na kapangyarihan ng Iglesia ay matatagpuan sa panalangin. Hindi sa panlabas na yaman, hindi sa panlabas na impluensya o talino ng mga tao, kundi sa panalangin. So 3 katuwiran ang ating titignan kung bakit napakalaga ang sama-samang panalangin ng bayan ng Diyos. 3 katuwiran. Una, ang sama-samang panalangin ay kapangyarihan ng Iglesia. Kapangyarihan ng Iglesia. Hindi at wala sa istruktura ng gusali, kundi sa pananalangin. Basahin natin muli ang verse 10. Ganito po ang pagkakasabi. Sa oras ng paghahandog ng insenso, ano makikita natin? Ang mga tao ay nananalangin sa labas. Hindi lang mga tao, kundi napakaraming mga tao ang nananalangin sa labas. So titignan natin ang talata, hindi nakatuon sa importansya ng templo o sa pari ang binibigyan diin ng talata. Kundi ang binibigyan ng diin ng talata ay ang panalangin ng napakaraming tao. So ipinapakita rito na ang kapangyarihan ng Iglesia ay nasa kanyang tuhod sa pananalangin sa Diyos. Napakalaga pong panalangin sa Diyos. Kaya ang iglesyang nananalangin ay isang iglesyang may kapangyarihan. Hindi sa laki ng gusali o dami ng miyembro o sa kahusayan o kasikatan ng pastor o kagalingang mangaral, kundi sa tunay na pakikipag-ugnayan ng iglesia sa Diyos. Kaya napakalaga ng ating pulong panalangin. Sapagkat tayo po'y nagkakaisa sa isang layunin, ang ipanalangin ang iglesia. At napakahalaga din talaga, mga kapatid, ang pulong panalangin ng mga kalalakihan every Sunday morning. Sapagkat sa Sunday morning, sila po'y totoo, tunay na nananalangin. Wala pong pagalingan, walang pataasan ng karunungan. Dapat nagkakaisa na ipinapanalangin ang buong maghapon na gawain. Sapagkat diyan po nakasalalay ang kapangyarihan ng iglesia, ang sama-samang pananalangin ng kapatiran maging sa mga kalalakihan. Ang iglesia sa ating panahon, napakaraming programa ang ginagawa, ngunit kulang sa panalangin. Kailangan nating bumalik sa pananalangin bilang pangunahing gawain ng iglesia. Lahat tayo dapat manalangin. Sapagkat hindi tayo madadagdagan ng magiging miyembro kung walang panalangin. Hindi tayo lalago sa pamumuhay, hindi karunungan, kaalaman. Marami pong magagaling sa teolohiya, pero hindi makita ang buhay Kristiyano, walang pagbabago. Matataas ang isipan, matataas ang ugali. Ang paglago na tinutukoy dito ay pamumuhay sa kabanalan at katuwiran. At walang himalang mangyayari sa isang iglesia kung wala pong sama-samang nagkakaisang panalangin. Ang number 1 himala ay may maligtas sa loob ng iglesia. Mayroong makapasok, mayroong maakay na mga tao mula sa mga kalalakihan na mayroong Bible study, nagtuturo sa iba't ibang lugar. So ipag-pray natin na mga kalalakihan ay gampanan ng katungkulang ito. Hindi tayo madadagdagan, hindi lalago, at walang himalang magaganap kung walang kapangyarihan ng iglesia. So ang sama-samang panalangin, ito ang kapangyarihan ng iglesia. Ikalawa, ang sama-samang panalangin ay susi ng pagkilos ng Diyos. Susi ng pagkilos ng Diyos. Ang Diyos po ang nagbigay sa atin
ng biyayang pananalangin sapagkat mayroon siyang kasagutan sa lahat ng panalangin kung ito'y ating ginagawa. Masdan natin ang nangyayari sa loob ng templo habang nananalangin ang napakaraming tao sa labas. Basahin natin verse 11 hanggang 13. Ganito ang pagkakasabi. Nagpakita sa kanya kay Zacarias ang isang anghel ng Panginoon o ang Panginoon na nakatayo sa gawing kanan ng dambana ng insenso. Nang makita niya ang anghel, nasindak at natakot si Zacarias. Ang ibig sabihin, siya po ay talaga namang naroon ang kanyang grabing pagkilala sa anghel. Subalit, 13, sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Zacarias, sapagkat pinakinggan ang panalangin mo at ang asawa mong si Elizabeth ay magsisilang sa iyo ng isang anak ng lalaki at tatawagin mo siya sa pangalang Juan. Na mismong si Zacarias, mayroon siyang pangangailangan sa kanyang sarili. Mayroon siyang personal requests sa Panginoon. At naniniwala kong nananalangin siyang palagi, pati si Elizabeth, sapagkat ang taong ito is a righteous one. Pero higit sa lahat, napakaraming nananalangin para sa kanya doon sa labas. So kung titignan natin, si Zacarias dito habang naghahandog ng insenso. Now, gaano kahalaga ang insenso? Kung titignan natin ang insenso, bakit ginagawa ito sa lumang tipan hanggang sa panahon natin ngayong ginagawa pero hindi yung literal na insenso? Sapagkat ang insenso, ito'y lumalarawan sa napakalagang bagay na kinakailangan ng Diyos. Basahin lang natin ang Psalms 141, verse 2. Ganito ang sabi ng salmista, ibilang mo ang aking dalangin na parang insenso sa iyong harapan. At ang pagtataas ng aking mga kamay ay handog kinahapunan. Insenso, usok na mabango sa samyo ng Diyos, kasama ang pagtaas ng kamay sa panalangin. So sa makatwid, insenso at panalangin ay iisa ang kahulugan. Ito'y mabangong samyo para sa Diyos. Revelations 5, verse 8, ganun din ang pagkakasabi rito. Pagkakuha niya sa aklat, ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda ay nagpatira pa sa harapan ng kordero na ang bawat isa'y may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng insenso na siyang mga panalangin ng mga banal. So sumakatwid, habang si Zacarias ay nag-o-offer ng insenso o panalangin, kasabay niya ang napakaraming tao sa labas na nananalangin. So sa makatwid, pinapakita rito na ang insenso, ang ating panalangin, ay mabangong samyo sa harapan ng Diyos. At ang sabi ng anghel sa kanya, huwag kang mag-alala, narinig o dininig ng Diyos ang iyong panalangin. So dininig ang personal concern ni Zacarias at ni Elizabeth. Dininig din ang prayers ng napakarami sa labas ng templo. Kaya kung ating tatandaan, ang revival, the first revival na nangyari sa bagong iglesia, sa unang iglesia sa chapter 2 ng Acts, biglang bumaba sa kanila ang banal na espiritu sapagkat ayon doon sa chapter 1 verse 4, ito'y tagubili ng Panginoon nang sabi niya sa kanyang pag-akyat, huwag kayong umalis sa Jerusalem hanggat hindi dumating ang pangako ng Ama. At ito'y sinasabi ko sa inyo, narinig niyo sa akin. So yun ang dahilan kung bakit sila'y nagkatipon at nananalangin dahil sinunod nila ang tagubili ng Panginoon
na kailangan nila ang banal na espiritu, kasagutan para sa kanilang kalakasan at pagpapatotoo sa buong mundo. Kaya nga sa panalangin natin, napakalaga po sapagkat kasama natin ang Espiritu ng Diyos. Kasama natin ang Panginoon. Walang revival na nangyayari sa Biblia na hindi po kasama ang panalangin. Laging magkasama ang panalangin. Kaya kung nais nating makakita ng pagbabago sa iglesia, kaligtasan sa mga dumadalo, o sa ating bayan, sa ating bansa, o sa ating pamilya, gusto nating magkaroon ng pagbabago, magsimula tayong manalangin. Manalangin tayo. Ang prayer ng iglesia, ito'y puwersang di kayang pigilan ng mundo. Kapangyarihan ito ng iglesia at susi ito ng pagkilos ng Diyos. At ikatlo, ang sama-samang panalangin ay tanda ng iglesia ay buhay. Ang iglesia ay buhay. Kaya ang panalangin, hindi to optional. Pag sinabing optional, kung gusto mong manalangin, okay lang. Kung manalangin ka, okay lang. Kung hindi naman, okay lang. Yan ang optional. Meron kang pagpipilian. Natanda natin, ang iglesia po, ay ang panalangin ay hininga ng iglesia. Ito yung hininga ng iglesia. Sino ang miyembro ng iglesia? Ang mga ipinanganak na muli. Kaya nga doon sa parables ni Jesus Christ sa John 15, verse 4 to 5, ang panalangin ay ikinumpara sa puno ng igos at sanga. Nang sanga, hindi pwedeng humiwalay sa puno sapagkat ang sanga kumukuha ng buhay mula sa puno. Kaya ang sabi ni Jesus Christ sa mga alagad, napakalaga ng prayer, John 15 verse 4 to 5, ganito ang pagkakasabi. Kayo'y manatili sa akin. So, tumutukoy ito in the context of prayer. Mag-pray kayo sa akin, kayo'y manatili sa akin, at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. So napakalaga po ng prayer, sapagkat wala tayong tagumpay, hindi tayo mamumunga kung hindi tayo nakakabit sa ating Panginoon. Verse 5, Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Nakita nyo, kung wala po tayong connection kay Jesus Christ through prayers, wala tayong magagawa. So napakalaga pong panalangin sapagkat ito yung kapangyarihan ng Kristiyano, kapangyarihan ng iglesia. So ang panalangin ay ebidensya ng buhay espiritual. Kapag ka ang iglesia po ay naroon ng kainitan sa palaging pagtitipon sa panalangin, kahit sa morning ng Sunday, naroon po, walang bangayan, kundi nagkakaisa na itaas ang gawain sa maghapon. Minsan, baguhin natin prayer mga kalalakihan, minsan pang sarili. Ang pinipray, salamat kami, malakas Panginoon. Pero ang layunin natin, pag-pray buong gawain sa maghapon. Kapag ginagawa natin ito mga kapatid, buhay pong iglesia. So, ang patay na iglesia ay hindi nananalangin. Nananalangin man as parang ritual seremonya lang. Pero buong pusong nananalangin. Ang buhay na iglesia ay laging nasa panalangin. Sabi nga ni Spurgeon, at iko-quote ko, ang sabi niya, ang panalangin ay hininga ng kaluluwang muling ipinanganak. Ang panalangin daw ay hininga ng kaluluwang muling ipinanganak. Sino bang miyembro ng iglesia? Mga muling ipinanganak. Kung walang hininga, walang buhay. Yan ang sabi ni Spurgeon. Kaya nga, ang iglesia ay dapat maglaan ng oras, hindi lamang sa sermon, kundi sa pananalangin. Kaya nga, kung tayo po kalalakihan,
ay mayroon pong biyayang panalangin sa atin, huwag na tayo maghintayan, mag-agawan tayo na manalangin. Mag-agawan tayong manalangin. Ang mga prayer meetings natin ay hindi dapat pababayaan. Ang prayer ng Kalalakihan Sunday hindi dapat pinababayaan. Kayo yung gagamitin ng Diyos parang iglesia sa umaga hanggang sa hapon ay magkaroon ng kapangyarihan. Sa panalangin tayo, kumukuha ng lakas. Kaya sa gabing ito, may hamon sa atin. So ang kapangyarihan ng iglesia ay wala sa panlabas na anyo, kundi nasa loob. Sa loob ng mga mananampalataya na may puso na nagkakaisang nananalangin at lumuluhod sa Diyos. So, ang prayer po natin talaga actually, ang siyang nagpapaandar ng ating gawain sa buong maghapon. Prayer din po nagpapaandar ng ating mga sarili sa buong maghapon nating trabaho. Kaya dapat tayo magsimula sa panalangin at magtapos sa panalangin sa ating mga buhay. So anong dapat natin gawin? Magsimula tayo ng isang panibago at sariwang paraan, pagdulog ng panalangin sa Diyos. Gawin nating prioridad ang mga prayer meetings natin. Turuan ang mga miyembro na manalangin, miyembro ng ating pamilya, miyembro ng ating sa trabaho, mga empleyado, turuan natin. At turuan natin, mga kalalakihan, mag-pray ngayon, wag lang mag-obserba. Wag lang mag-obserba, kundi mag-agawan na manalangin. Amen? Tayo manalangin. O Diyos, ibalik po ninyo sa amin ang pananabik sa pananalangin. Gawin niyo pong sentro ng aming iglesia ang panalangin at hayaan mong makita namin ang iyong kapangyarihan sa aming pong kalagitnaan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.